Yun mga kamaster, okay na po, gumana na po ang ating unit mga kamaster. Yun lang po ang problema mga kamaster. Yun mga kamaster, ngayon po ay may i-share ako sa inyo mga kamaster about po sa ganitong issue sa Daikin inverter mga kamaster. Baka sakaling maka-encounter po kayo ng ganitong troubleshoot. Mangyayari po ito mga kamaster kung sakaling hindi po color coding ang inyong wire sa indoor to outdoor inverter kamaster. R32 ang ating unit. Mangyayari po ito mga kamaster kung sakaling hindi color coding ang wire nyo indoor to outdoor. Ngayon i-start up po natin siya. Ayan, nagba-vacuum pa lang po ang ating unit. I-start up natin, tingnan natin kung anong issue. Balig inano ko po talaga mga kamaster, sinadya ko to na ganito yung pag-wiring ko para malaman nyo kung sakaling hindi color coding. Ang gamit ko po ngayon ay color coding, pero pag once na hindi color coding, mangyayari po talaga to na ganitong issue. Hindi to maiwasan sa inverter. Okay, share ko po sa inyo mga kamaster na ganitong issue. Yan, kakape po tayo habang nag-i-start up. Papatayin natin ang unahin natin pag off yung manifold gauge bago patayin yung vacuum. Yan, i-start up natin mga kamaster para malaman nyo kung anong klaseng issue na ganito at paano i-troubleshoot. Basic lang po ito mga kamaster na issue, pinaka basic na problem to mga kamaster. I-share ko lang. Yan, tanggal natin yung dalawang cup. Ayan, lagay muna natin ditong cup at bubuksan na natin ng Allen wrench. Baka sakaling maka-encounter kayo ng ganitong problem mga kamaster. Hindi po talaga to maiwasan sa mga ganitong issue kung sakaling hindi color coding yung wire nyo indoor to outdoor. Ayan, binuksan na siya. R32 ang ating refrigerant mga kamaster. Yan, share ko lang, baka sakaling maka-encounter kayo ng ganitong troubleshoot mga kamaster, para alam nyo na, lalong lalo na sa mga kakaumpisa pa lang or mga baguhan pa lang na mag-i-aircon, para alam nyo mga kamaster kung paano gagawin na ganitong issue. Mangyari lang po ito mga kamaster sa mga inverter na unit ng Daikin. Okay, balik natin yung cup mga kamaster. Parts tayo mga kamaster. Yan, pasingaw tayo. Yun, higpitan natin ang dalawang cup. Yun, kasunod nito mga kamaster ay kuhanan natin ng amperahe mamaya pag gumana na siya. Pero may ipakita muna ako sa inyo. Ayan, i-on na lang natin yan yung breaker. Tawagin muna natin yung electrician para i-on yan doon sa main panel bago tayo mag-on dito. Pag gumana na ang compressor, bago natin kuhanan ng amperahe, bago natin sukatan. Pero may ipakita ako sa inyo kung paano i-troubleshoot ng ganitong issue. Okay, 2.5 HP yung tester po natin. Nakalagay yan sa continuity mga kamaster. Ayan o, and pag idikit natin to, ayan o, may contact yan. Trace up natin yung isa sa ground, isa-isahin lang natin yan. Yan, 1, tapos 2, 3. Yan, kung walang tunog, hindi grounded. Ayan, okay.
hindi grounded yung unit. Testing natin mga kamaster. Iuna natin yung breaker. Ayan, iuna natin mga kamaster. Punta tayo sa loob. Sa loob mga kamaster, testing natin. Nakasit up na po yung remote. 18 sagad. Master, nakita nyo naman na nag-blinking ang lead power nya. I-off muna natin. Ang gagawin dyan mga kamaster, off muna natin. Baliktarin natin yung 1-2. Yung 1-2 linya neutral to mga kamaster. Maingay po kasi dun sa loob, di mo marinig na nag-alarma yung kulay green. Ang gagawin mo dyan mga kamaster, baliktarin mo yung 1-2. Yan o, 1-2. Yan, on natin ulit. On mo. Yeah. What? On mo. Ng amperahe. Huwag natin i-on yung amperahe na hindi pa gumana ng compressor, masisira yung tester natin. Yun mga kamaster, okay na po, gumana na po ang ating unit mga kamaster. Yun lang po ang problema mga kamaster. Nag-alarma yung baliktarin mo lang yung line 1, line 2. Pumalo na po siya ng 5.8. Okay mga kamaster, hanggang dyan lang po ang ating video. Sana makakatulong sa mga kakaumpisa pa lang, lalong lalo sa mga baguhan. Okay, peace out mga kamaster. Ayan, bumibirit pa.